Good afternoon, class. Today we'll be discussing about the American period. So let's start. The Americans, in their quest to expand their power, saw an opportunity in the Philippine Revolution against Spain from 1896 to 1898. Viewing themselves as superior to the primitive Filipinos, they arrived in the Philippines during the Battle of Manila Bay in May 1898, where they destroyed the Spanish fleet. However, the Americans' assistance was driven more by self-interest than genuine desire to help the Philippines. While they supported the Filipinos in defeating the Spanish and helped establish a democratic government, their true intention were to gain control over the country. Despite promising the Filipinos eventual independence, the United States secretly negotiated with Spain and acquired control over the Philippines for $20 million. During the American period, Filipinos did experience some benefits, including improvements in education, political participation, and public infrastructure. The American period in Philippine literature, spanning from 1898 to 1946, marked a significant transformation in the country's literary landscape. During this era, English was introduced as the medium of instruction, leading to the rise of a new generation of Filipino writers proficient in English. This period saw the flourishing of various literary forms including short stories, essays, and novels, with themes often exploring social issues, nationalism, and identity under American colonial rule. Notable writers like Jose Garcia Villa, Carlos Bulosan, and Paz Marquez Benitez emerged, contributing to the development of a distinct Filipino literature in English. The era also saw the growth of journalism and establishment of literary publications that nurtured and showcased Filipino talent. And with that, today we'll be discussing a literary text written by Juan Abad during the American period called the Tanikalang Ginto. Envelope. Maliit. Parang ito. Maliit. Parang ito. Maliit. Just like the old times. Juanag, nasasanay ka na sa wikang Ingles ha? Baka makakalimutan mo ang ating sariling wika. According to Papa, hindi ba masaya mag-aral ng iba't ibang wika? Oo naman, ngunit sana huwag mong kalimutan na isa kang Pilipino. Sana di ka ma-impluwensya ng iyong ama. Nga pala, tintawag po na ako nito. Punta muna ako. Alam mo ba, Liwanag, simula pa nung mga bata tayo, matagal na akong may gusto sa'yo.
Liwanag! Nakita ko si Kulayaw. Bitbit niya ang kulintas mo. Ha? Liwanag, what's the meaning of this? Papa, hindi yan magagawa ni Kulayaw. Let's see it for ourselves. Nandito lang sila. Tingnan natin dito. Teka lang, anong nangyayari dito? Ano to? Tol, tingnan mo ito. Ano ito? Mga hayop kayo. Kinukuha niyo ang aming mga kayamanan. Kailangan niyo lumayas dito. Mga Indio. Hindi mo na, Papa. Siguro naman hindi naman yung totoong intensyon ni Kulayaw. Please. Ay, mahimik ka na, Liwanag. Pumunta na tayo doon. Kasalanan mo talaga to? Nagkagago ba? Di ka na ba nahiya? Wala naman akong ginawa. Wala! Kasalanan mo nga kung bakit pinalayas tayo ni Don. Kung yan ang gusto mo, edi lalayas na lang ako. Magtapon, sigurado ka bang si Kulayaw ang iyong nakita? Nay, sigurado ako nakita ko si Kulayaw pumasok sa silid ni Liwanag. Kilala natin si Kulayaw. Hindi niya magagawa iyon, lalo't at hindi sa kanyang alahas na iyon. Nay, hindi mo ba ako pagkatiwalaan bilang isang anak? Hindi naman sa ganyan, anak. Maniwala ka sa akin, makinig ka. Ayan naman tayo. Lagi na lang si Kulayaw, Kulayaw, Kulayaw. Anak, saan ka pupunta? Magandang hapon din. Di ba sabi ko tumalis na kayo? I don't want to see your ugly face here. Nandito po ako bilang isang kakampi po. Alam kong may malaking galit kayo sa aking kapatid. Kaya't narito ako po para magsilbi sa inyo. At ano naman ang kapalit? Nagtapon. Bakit mo kami pinatawag? Oo nga, ano meron? Tila malaki yata ang balita na dala mo, sapagkat pinatawag mo kami. Malaki nga, kaya sana wag tayo pumalpak. Matinig ka talaga magtapon. Ano bang kailangan nating gawin? Kailangan natin patayin si Kulayaw. Kulayaw? Hindi ba siyang iyong kapatid? Siya nga, kaya kailangan natin itong pagpanuhin ng mabuti. Napansin ko na madalas ang pagsasama ni Liwanag at Kulayaw. Naku, kailangan nating siguraduhin na hindi ito malaman ni Liwanag. Kaya nga, para hindi sasagabal sa ating misyon, kailangan nating unahin si Liwanag. Huwag ka nang magtanong! Sino yan? Ako to, si Kulayaw. Kulayaw? Ba't ka nandito? Huwag mo niyang itanong. Ang importante ay ligtas ka. Labis ako nag-aalala sa mga panahong... Sinasabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang iyong sinisinta! Anong klaseng kapatid ka? Alam mo ba na ang dugong dumadaloy sa iyo ay siya ring dumadaloy sa akin? Ha? Paano mo nasisipmura makipagsabuasan sa mga Amerikano? Sariling kalahi, ni hindi man ako nararamdaman na ako ay isang pamilya. Di ba ikaw ang magaling? Tapusin na natin, Kulayaw! 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 Okay ka lang? What did I do to deserve this? Kulayaw! I can't live without you, please! Liwanag! Liwanag! Gumising ka na, Liwanag. Gumising ka na, Liwanag.